Ciao! Mabuhay! This is Teacher G, a Filipina teacher here in Vietnam. And welcome back teachers sa aking YouTube channel. Apologies na rin kung medyo matagal yung aking pag-upload kasi ang dami nangyayari this past few months. Pero yun na nga, in this video teachers, pag-uusapan natin is yung kindergarten classes here sa Vietnam. So, bago tayo mapunta teachers sa mga challenges or good things about teaching in kindergarten, gusto ko muna i-share sa inyo kung ano ba yung tinatawag na kindergarten dito sa Vietnam. So, actually teachers, the kindergarten that we have here in Vietnam is somehow different to the kindergartens that we have in the Philippines. Kasi, di ba sa atin, usually ang nangyayari, pumapasok lang yung mga estudyante at least like 2 to 3 hours and then after that, uuwi na sila. However, dito sa Vietnam teachers, ang sinasabi natin kindergarten is actually daycare center siya. So, ang nangyayari, iniiwan ng parents yung kanilang anak from morning and then doon na rin magla-lunch yung mga bata, magnanap, mag-aaral and then hapon na nila or gabi na nila kukunin yung anak nila. So, ganun po yung dadatnan ninyo na kindergarten dito. Next naman is, ano ba yung edad ng kindergarten? Kasi isa rin sa mga kinagulat ko nung dumating ako dito sa Vietnam teachers. When I was given a schedule for kindergarten classes, I wasn't really expecting na ang makikita ko is mga baby pa. Literal, talagang gumagapong pa sila, may sipon, naka-diapers, ganon. So, kung kayo po ay mabibigyan ng kindergarten classes, so expect na yung mga range ng ages ng mga batang matuturuan ninyo is from 11 months hanggang yung pinakamatanda I think is 6 years old. So, yun po sila. Next teachers is about the teaching routine. So, actually on this one, magkakaiba-iba naman po talaga tayo ng paraan kung paano magturo, di ba? And also, nakadepende rin to kung ano yung routine na fina-follow sa mga kindergarten na pinupuntahan. So, I'll be just sharing kung ano yung ginagawa ko kapag nagtuturo ako sa kindergarten. So, I just spend like 10 to 15 minutes for the actual lesson namin. So, doon in-introduce ko yung ano namin, mga pag-aaralan namin, and then as well, I use flashcards because this is really an effective way para din ma-engage yung mga estudyante. So, kung meron din kaming mga realia na available, so gumagamit din noon para din mas nakakot yung attention ng estudyante. So, dun sa 10 to 15 minutes is dun lang yung parang pinakamahaba na pagtuturo sa kanila. Kasi the rest of the time, maano na sila, mabubore na sila. So, kailangan i-introduce na namin yung activity or yung mga games. So, dun talaga teachers, advice ko lang na nandiyan pa kayo sa Philippines, if ever you're watching this na nasa Pilipinas pa kayo, mag-ipon na kayo ng mga activities na pwede nyo ipagawa kasi most of the time, nakakaubos talaga siya ng mga bagay na ipapagawa natin sa estudyante. For teaching materials naman, teachers and references, kumukuha lang ako sa online. So, meron akong fina-follow na website which is yung Bingo Bongo. So, marami din yung mga free resources na easy to download and then print lang kapag kailangan nyo sila. Next, pag-usapan naman natin yung mga teaching assistant. So, isa to sa mga hindi nawawala talaga kapag magtuturo kayo dito sa Vietnam. Pero, yung teaching assistant, sa opinion ko teachers, may times na isa rin sila sa nagkakos kung bakit ang ingay ng klase. Kasi nangyayari minsan, since nandun na yung foreign teachers na nagtuturo, may mga tendency na may mga iilan na teaching assistants na hindi na sila nagpo-focus dun sa mga bata. Kasi parang iniisip nila, meron namang mga teachers, so sila na yung bahala. Pero blessed din, kung meron kayong mga teaching assistants na super focus talaga sa mga bata. Kasi at least, hindi nyo na kailangan na i-manage yung klase. Focus lang din talaga kayo sa pagtuturo sa kanila. So, I'd like to share as well, teachers, in my experience ko para kahit pa paano is, nandiyan pa lang kayo sa Philippines, alam nyo na yung mga dadatnan nyo dito. So, number one, since I am a secondary education graduate, I don't really have any experience of teaching kids aside sa tutorial, which is one-on-one, diba? So, in that case, mas manageable siya. So, nung dumating ako dito sa Vietnam teachers, and then I was given a schedule for kindergarten classes,
talagang naloka ko. First day ng aking pasok, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Like, nood ako ng ng mga videos kung ano ba yung ginagawa nila. Pero iba pa rin talaga kasi kung nandun ka na sa situation, diba? So, yung akala mo, planado mo na, sa utak mo na ganito yung gagawin ko. Pero, nung dumating ako doon, hindi ko na foresee na, oo nga pala, nakalimutan ko yung importanteng factor, which is yung language barrier. So, nagsisimula pa lang sila. So, doon ko na-realize na the more you talk to them, the more na hindi nila maintindihan yung sinasabi mo. So, nakabase rin talaga sa age nila kung ano yung level ng communication na gagamitin mo para din mas magkaintindihan kayo. Next is yung teaching methods. So, yun nga, iba yung mga alam ko na teaching pedagogies na ginagamit namin sa secondary compared sa pagtuturo ng kindergarten. So, dito, focus talaga sa pag-search ng mga games, activities, and then kung ano yung mga best way para rin ma-manage yung classroom ng mga kindergarten classes. And, syempre, kindergarten classes to teachers, kailangan talaga ng energy. Energy talaga, tsaka pasensya. Kasi, yung sinasabi natin na energy dito, di ba per class natin teachers, dyan sa Philippines, di ba, sa atin, mabilis na lang mapasunod yung mga bata. I mean, hindi naman yung right away mapapasunod mo sila, pero konting sindak lang is gano'n na, di ba? Dito, teachers, kahit sumigaw ka, gano'n talaga. May mga instances na kahit sumigaw ka, hindi sila nagre-react kasi hindi din naman nila naiintindihan. So, maghanap po tayo ng mga effective ways kung paano na makukot yung attentions ng mga bata. So, one tip din pala na ginagawa ko teacher is gumagamit ako ng hand gestures and then facial expression. Kasi napaka-importante na parang paggamit natin ng body movements natin, like for example, kanina, nagturo ako ng kindergarten. So, phonics kami. Nag-start pa lang kami ng letter A. So, we have yung word na axe. So, paano nila matatandaan yung axe? So, syempre, gumagamit tayo ng pa-chop-chop dyan na actions, di ba? So, mga ganung bagay lang para din mas maging madali and engaging yung klase natin. So, for the last part, teachers, I will share with you kung ano naman yung mga gusto ko sa pagtuturo ng kindergarten. So, actually, dati, hindi ko talaga gusto yung pagtuturo ng kindergarten kasi naisip ko na grabe yung struggle na haharapin mo as a teacher. Kasi yung mga bata, di ba, ang liit pa nila, paano mo sila i-manage, paano mo sila tuturuan, ganun. Kaya saludo po talaga ako sa mga preschool teachers dyan, grabe. Kakaiba yung devotion ninyo sa ating profession, lalo na kayo yung nagbibuild ng foundation ng bata sa kanilang educational journey. So, hands up sa inyo, teachers. So, yun na nga. Sa akin naman, teachers, gustong-gusto ko na nagtuturong kindergarten. Kasi number one, nakakatuwa sila turuan. You know, yung tunog nung nung tawa nila, pag nakikita mo na nag-enjoy sila, ganyan. Tapos, sa mga games din, hindi sila masyadong picky. Like, mga simple games, natutuwa na sila, catch the ball, yung mga ganyan, jump and find. Ang okay na okay din sila na utu-utuin, kumbaga, kapag sa pagtuturo natin. And last one, teachers, is yung genuine expression of their love and appreciation. Kasi, syempre, di ba, sa ating mga teachers, iba yung feeling kapag nakikita mo yung mga estudyante mo na kumakaway sa'yo sa labas, nagsasabi sa'yo ng I love you, teacher, ganyan. So, for kids, like, ng mga ganun, bata pa, di ba, hindi pa naman sila, train or wala pa silang awareness ng pagsisinungaling. So when they say or show na they love you or appreciate you, nakakataba talaga ng puso and then nakakawala ng pagod. So, yun lang, teachers, for Usapang Kindergarten sa video na to. See you again on my next videos about teaching in Vietnam. And if you also have some questions that you would like to ask, please comment down below and bye!